After 40 days, so ito na po yung ating mga tanim na pechay bagyo sa mga bote ng mineral water. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin po ang pechay bagyo, no? Habang lumalaki po sila, nagdadagdag lang po ako ng vermicast. Nang sa ganoon, yung kanilang pagbulas na maganda hanggang sa kanilang paglaki ay ganun ang kanilang itsura, no? Malulusog sila hanggang tuluyang maani. So 40 days old po ng ating mga tanim na pechay bagyo. So ngayon ay harvest ako, no? Ng ating mga tanim na pechay bagyo at gagawa ng masarap at masustansyang kimchi. Alam Magsasaka Reporter ito, gamit po yung gunting. Gugupitan na po natin itong isang ito na malaki na, no? Ayan. Pwede naman po na yung laputin, ano? Di kaya yata ng gunting. Medyo laputin ko na lang, ano? Ito. Ayan. Oh, yan. So, ito po, no? Ang ganda po ng ating na-harvest. Tignan niyo po, yung nagbilog na siya, no? So, ito po yung masarap dyan, ano? Sa paggawa ng kimchi. Hali po kayo, samahan niyo ko. Magluluto tayo ng masarap at masustansyang kimchi Alam Magsasakang Reporter. Ito po ang kompletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang kimchi Alam Magsasakang Reporter. Siyempre po yung ating bida, ang pechay bagyo, bagong harvest. Scallion or green onion, asin, red pepper flakes, bagoong alamang, patis, ginadgad na luya, ginayat na bawang, asukal, labanos, at tubig. So yun po ang kumpletong sangkap. So ngayon ay simulan natin ang paggawa. Yung ating pechay bagyo ay lalamasin natin sa asin, no? Yan. Lagay natin sa isang malaking kaserola. Yan. Tapos ay lalamasin sa asin. Yan, asin. Okay. Alright. Hanggang kakatas po yan, ano? So ngayon, lagyan natin ng tubig, ano? Dahil ibababad natin ng 18 to 24 hours. So ngayon, ay tatakpan natin ng plastic wrap. Ayan. Okay, para hindi madapuan ng langgam o langaw. Okay, ngayon po ibabanlawin natin, ano? Matapos nating maibabad ng 24 oras. Yan. Yung pong tubig na ginamit ko kanina ay malamig na tubig para magiging malutong po ating kimchi. Ayan, babanlawan natin. Dahil marami po tayong asin na ginamit para mawala po yung alat. Ayan. Running water po natin siya binanlawan. Ngayon ay papatiktikin natin, ano? Dapat mawala yung tubig, walang matira. So ayan, lagyan natin ulit sa isang kaserola. Ayan. Matapos mapatiktik. Ayan. So ngayon ay isama na natin ang ibang sangkap, ano? Yung ginayat na o slice na labanos. Ayan. Tapos itong ating scallion or green onion. Tapos itong dinikdik na bawang. Sunod ay ang ginadgad na luya. Yan, halo na natin ngayon, no? Pinagsasama-sama na natin.
ang lahat ng sangkap. Sunod ay ang patis. Yun. Sunod ay ang red pepper flakes. Mix natin. Yan. Sunod ay ang bagong alamang. Yan. Sunod ay ang asukal. So, yun. Mix na po lahat ng ating ingredients. Yan. Mix natin mabuti ngayon. Haluin natin. Ayan. Okay. Alam mabuti. Ayan. Ang bango ng ating kimchi. Ayan o. Alright. Mix pa. Halo pa. Para maglasa lahat, ano? Ang ating mga sangkap. Yan. So ngayon, lagay na po natin sa jar. Yan. Mapapansin po ninyo ang itsura ng ating ginawang kimchi ay hindi po mapula, no? Kasi po pepper flakes po yung ating ginamit. Kung gusto nyo pong mapula, ay gumamit po kayo ng powder. Yan. Yan, nalagay na natin sa jar. Right? Para sa fermentation. Yun, nakadalawang jar po tayo. Tatakpan na natin, ano? Itong mga jar. Yan. So, ngayon, lagay nyo po muna ito sa isang madilim na lugar, ano? Hanggang 28 hours. After 28 hours po yan, ay bubuksan yung takip at ilagay na sa rep, no? Ng 3 days. So ngayon po, titikman natin, ano? Kung gaano kasarap itong ating ginawang kimchi ala magsasakang reporter, no? Ito po, kung marami kayong magagawa nito, ay pwede nyo pong inegosyo, na? O kaya naman po, kung pampamilya, konti lang inyong gagawin, na? Masarap po ito pang ano po, ano? Bago po kayo kumain, gawin niyo pong side dish. Yan. Pa tayo. Right. Ating kimchi. Yan. Manalo? Huh? Hop! Dahil bagong harvest po yung ating Pechay Baguio, no? Kaya ang sarap po ng kanyang lasa. Malutong po, no? Dahil ang ginamit nating pambabad ay malamig na tubig. Kaya hindi po nasira yung texture, no? Ng ating Pechay Baguio. Nawa po ay nakapag-share na naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw nito. Una po ay ang simpleng pagtatanim ng Pechay Baguio sa mga bote ng mineral water. At after 40 days, pwede ka nang umarbes. At ang pangalawa ay ang pagluluto ng masarap at masustansyang kimchi ala magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon. Ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Happy farming po! Ngayon po'y sasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Robilyn David. Hello Sir Mer, ilang beses po ba dapat mag-spray ng FFJ sa loob ng isang linggo? Salamat po. Thank you very much Robilyn sa tanong mo. Ako ginagawa ko isang beses sa loob ng isang linggo.
Ang FFJ yan ay isang foliar fertilizer, pampaflower at pampabulaklak ng ating mga namumungang halaman. Tanong naman mula kay Bong Santos. Hi, magsasakang reporter. Pwede po bang ipang-spray ang fungicide sa bagong lipat tanim na halaman? Salamat po. Thank you very much, Bong. Yes, pwede mong gamitin dyan. Ano? Nang sa ganun ay mawala ang punggus sa ating mga bagong tanim na halaman. Tanong naman mula kay Marian Angeli Hias. Sir Mer, ilang araw po ba bago tumubo ang toge? Salamat po. Thank you very much sa Marian. Within 4 to 5 days, mag-sprout na yan, ano? So kapag sinagad mo yan ng 1 week, pwede na yang i-harvest ang tauge. Tanong naman mula kay Jan Villafranca. Hi, magsasakang reporter, okay lang po ba kahit walang sisiel sa paggawa ng kalpos? Salamat po. Thank you very much, Jan. Yes, okay lang kahit walang sisiel. Basta wag lang mawawala ang eggshell o yung balat ng itlog. Pwede mo ring i-substitute sa sisiel ay ang bone, ano, o yung buto ng manok o kaya ay baboy. Tanong naman mula kay Jeff Sar. Sir, meron po bang magandang fertilizer sa mani o peanut? Salamat po. Thank you very much, Jeff. Ako ginagamit ko ay vermicast, ano? Pwede mo ring gamitin yan sa iyong mga tanim na mani o peanut. Tanong naman mula kay Lito Carmona. Sir Mer, seeds po ba ang ginamit niyong pagtanim sa iyong makopa? Salamat po. Thank you very much sa Lito. Marcot method, ano? Pinaugat ang aking majority sa aking mga tanim na fruit-bearing trees tulad ng makopa. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Joseph Neriken family, Sean De Vera, Telma Collantes and the Singing Santiago Sisters, Remedios Emiliano, Esperanza Payonga, Daryl Bawa, Margie Vargas at Joko Santoyo, Daisy Marie Bautista, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Tatay Roberto Rehano and family, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Peng Bartolome, Dennis Enamor Fajarda, Nanay Feli Navarra, Romeo and Esosa Fernandez and family watching from Quezon City, Eddie, Fina and Jadi Leonilio watching from Masayto Oms, Imus Cavite, George at M. Torres at dating DOST Secretary Fortunato de la Peña. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.